Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang napakasayang pananghalian na naman po ang ating pinagsaluhan kanina dito sa Itbulaga na siyang pinangunahan po ng opening number ni Yunyul Kim na talaga namang nagpakilig ng husto sa mga Dabarkads at televiewers. Sobrang taas talaga ng energy ng mga team studio natin dahil ang lahat ay excited manalo at mabunot sa therapy. Samantalang kanina naman mga kadabarkads, muli pong inulit at inanunsyo ni Bossing Vic Soto ang tungkol nga po dito sa Lenten Special po ng Itbulaga na kung saan ang tinatawagan po ay mga professional writers, first-timers, amateur writers, students, nangangarap maging writers, pasok po kayo dito mga kadabarkads. So basta yung stories ay may hope, faith, friendship, and syempre loyalty, may makukuha pong aral ang mga manonood. Real life story pwede, katang-isip pwede rin, and syempre send your Itbulaga Lenten story dito po sa EB_Lenten at tbjproduction.ph. So ang deadline mga kadabarkads, January 24, 2026. Kaya kung meron po kayong makabuluhan at kapupulutan po ng aral na kwento, i-share nyo na po yan para i-acting ito ng mga Dabarkads. Malay nyo, mapili po ang sa inyong gawa mga kadabarkads. Kaya naman, send your entry na. Samantalang next topic naman tayo, meron pong bagong Dabarkads na pinakilala po dito sa Itbulaga during GB5. Bilang parte nga po ito mga kadabarkads ng papalapit na Valentine's. So, ang AI po ito ni Tito Soto and syempre ni Ma'am Helen Gamboa na nagsisilbing inspirasyon at huwaran para sa marami kasi sila talagang huwaran ng totoong pag-ibig na kahit matatanda na po sila, may mga edad na, eto pa rin sila at lubos ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. So yung atake po ng GB5 kanina mga kadabarkads, may halo pong kwento ng pag-ibig na may koneksyon sa paparating po na Valentine's Day. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads, ito po naging mensahe ni Bossing Vic Soto nung nakaraan po yan sa concert nitong si Ai Seguera. Sabi po kasi ni Bossing Vic Soto, maipagtatapat siya kay Ai Seguera. Hindi daw po talaga dapat siya makaka-attend or makakapunta dito sa concert ni Ice dahil pag-check niya daw po ng post ni Ice dito po sa Instagram mga kadabarkads, ang nakasulat doon ay Tito Bico Soto. Medyo naguluhan daw po si Bossing Vic Soto. Wala naman yung pangalan ko dito eh. Tito Soto at Bico Soto ang nakalagay. And pinakita nga po ni Bossing Vic Soto na totoo yung kanyang sinasabi at oo nga na mali po si Ai Seguera ng pagkakatype. Kaya tawang-tawa po si Ai Seguera. And speaking of Ai Seguera mga kadabarkads, meron po siyang upcoming concert, February 27, 2026 yan. Friday 8 p.m. New Frontier Theater, Araneta City. So, sa mga gusto po ng ticket, pwede po kayong bumili sa Ticketnet online. Samantalang congratulations naman sa isang Dabarkads natin. Walang iba kundi po si Alden Richards dahil pumirma na po siya ng panibagong kontrata sa kanyang panibagong brand na i-endorso. So si Alden Richards po is the introduced as the newest brand ambassador of the latest teeth strengthening innovation in the country special line Clear Braces. The media launch attended by GAOZ founder Dr. Steve Mark Gunn and executive from Sparkle GME Arts Center highlighted special line commitment to excellence in modern clear aligner care. So makikita nyo dyan na pumirma na po ng kontrata si Alden Richards sa banibagong brand na kanyang i-endorso. Kaya congratulations, Dabarkads Alden Richards. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol naman dito kay Jerome Ibardome.
Siguro naman mga Kadaberkads, nabalitaan nyo na po yung panibago po na project ni Jerome Ibardome this February 14 mga Kadaberkads. Siguro alam nyo na po yun dahil naka-indicate po or naka-include yun sa first topic natin. So mabuti na po yung alam ng iba para nang sa ganun ay makakuha po at makabili ng ticket ang iba sa inyo. Sabi nga dito, meron po ulit concert si Jerome sa Pasig ngayong February 14. Diyan na lang po natin siya panoorin kung namimiss nyo si Idol. Wag nang magtanong bakit wala sa Itbulaga. So agree ako dyan mga Kadaberkads. Supportahan na lang natin si Jerome Ibardome sa mga upcoming project niya sa labas po ng Itbulaga. Kasi komplikado po talaga mga Kadaberkads ang mga nangyayari at si Jerome Ibardome lamang po ang Itbulaga ang makakasagot ng tungkol dito. So mag-focus na lang tayo sa good vibes at good happening kay Jerome Ibardome. Or kung gusto nyo pong kumuha ng update, panoorin nyo po ang mga TBJ vlogger mga Kadaberkads. Maraming niyang info tungkol po kay Jerome Ibardome. And speaking of Jerome Ibardome, meron nga pong inilabas na info ang isang producer po ng concert ni Elvis Presley or ni Jerome Ibardome. Walang iba kundi po si Mr. RJ Jacinto. Sabi nga dito ng RJ Bistro, kita-kits Wednesday, January 14 for the Super Elvis Show. Did you buy your ticket already? At makikita nga dito ang video po ni Jerome Ibardome kasama po si RJ Jacinto. So nakakatuwa kasi sobra talaga yung samahan nila. Sobrang close nila talaga mga Kadaberkads kasi nakitaan po ni RJ Jacinto si Jerome Ibardome ng kakaiba pong talento. Kaya eto po at nire-regular niya po ang pag-guesting ni Jerome Ibardome sa kanyang resto. And hopefully mga Kadaberkads ay tuluyan na pong kuhanin ni Mr. RJ Jacinto si Jerome Ibardome. Iba po kasi pag walang masyadong commitment, di ba? Malaya kang makakapag-gig at concert sa iba't ibang mga lugar at kaganapan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadaberkads ang tungkol naman dito sa mga host po ng noontime show na kung saan ay nireklamo ang producer ng isang noontime show. Walang iba kundi po ang tahanang pinakamasaya na kung saan ay produce ng Tape Incorporated. So ito po palang sila Cherry Solomon, Buboy Villar, Dasri Choi, Paulo Contis, Isko Moreno at magkapatid na kambal na si Mabi at Cassie ay hindi pa po nabibigyan ng sahod or TF ng Tape Incorporated nung time na nag-host sila sa tahanang pinakamasaya. Grabe, 2 years na mga Kadaberkads, until now hindi pa rin po sila nababayaran. So dapat ereklamo nila ito mga Kadaberkads, no? Kasi yung ganyang pagpaparinig lang, hindi po yan. Makunat po ang Tape Incorporated mga Kadaberkads. Dapat ereklamo nila para mabayaran po sila sa mga TF na dapat ay maibigay po sa kanila. Kasi alam naman natin itong mga dating host ng tahanang pinakamasaya, ginawa po nila yung part nila, di ba? Para po mapatakbo yung naturang programa. Tapos at the end, ito po ang mangyayari sa kanila, di ba? So napaka-unfair mga Kadaberkads. Kaya sana mabayaran sila ng buo ng Tape Incorporated. Kayo ba mga Kadaberkads? Ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.